Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, culling o pagpatay sa mga poultry sa dalawang bayan sa Nueva Ecija na apektado ng bird flu virus sinimulan na ng Department of Agriculture. Pamilya ng 17 anyos na si Kian hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Independent probe sa pagpatay sa binatilyo ipinanawagan. Ika-34 na taong anibersaryo ng kamatayan ni dating Senador Ninoy Aquino, ginunita ng kanyang pamilya at mga taga-suporta. World Health Organization naalarma sa pagtaas ng kaso ng mga sakit na drug antimicrobial resistant sa Pilipinas dahil sa sobrang paggamit ng antibiotics. Kauna-unahang ginto ng Pilipinas sa 2017 Southeast Asian Games nasungkit ng Cebuana marathoner. At awiting You're All I Need, pasok na sa August monthly finals ng ASOP Year 6. Magandang tanghali. Sinimulan na ng Department of Agriculture ang pagpatay o culling sa mga manok at iba pang poultry na apektado ng avian flu virus sa dalawang bayan sa Nueva Ecija. Narito ang ulat ni Danny Munar. Tinatayang nasa 89,000 mga pugo na pagmamayari ng nasa 35 mga quail growers sa Barangay Imbunya sa bayan ng Jaén sa Nueva Ecija ang sinimulan ng patayin ng Department of Agriculture kahapon ng umaga. Ang mga ito ang mga apektado ng avian flu virus sa probinsya. Katuwang ng DA sa operasyon ang nasa 50 sundalo ng 7th Infantry Division ng Philippine Army. Ang na-dispose po namin kanina mula sa pag-start namin alas 10, 9,000. 9,000 na? O, 9,000. 4,000 ang sa isang farm. Saka 5,000 din sa kabilang farm na isa. Ang Barangay Imbunya ay isa sa barangay sa dalawang bayan sa Nueva Ecija na nasa loob ng 1 kilometer radius na apektado ng virus. Kasama din dito ang Barangay Malabon, Kaingin, Barangay Rahal Centro at Barangay Rahal Sur sa bayan ng Santa Rosa. Tinatayang tatagal ng 10 araw ang culling operation dahil sa lawak at dami ng quail at poultry na kailangang patayin sa loob ng 1 kilometer radius protocol. Bukod pa sa mahigit 30,000 manok at pugo na nasa labas ng 1 kilometer radius na kusa ng ipinapapatay ng may-ari upang di na kumalat pa ang virus. Mas mabilis natin mapuksa ito, mas ayos natin, maibalik natin yung pabuhayan ninyo. Pero yung sakripisyo ay talagang makikisalo kami, makikidamay kami sa nararamdaman ninyo. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Naglibot sa San Luis, Pampanga ang mga sundalo at tauhan ng Department of Agriculture upang kolektahin ang lahat ng uri ng poultry doon. Mula sa Pampanga, may report si Joshua Antonio live. Yes, Joshua. Yes, Flor, nag-ikot sa mga bahay ng mga residente dito sa bahay ng San Luis ang mga sundalo at tauhan ng Department of Agriculture kaninang umaga. Nakasuot ng personal protective equipment, inisa-isa ng mga ito ang mga tahanan na sakop ng 1 kilometer quarantine radius sa Barangay San Carlos at Santa Rita. Kinukuha nila ang lahat ng klase ng mga ibon tulad ng kalapati, bibe at itik. Ayon sa alkalde ng San Luis, bahagi ito ng mga pinatutupad na hakbang upang tuluyan ng malinis at mawala ang avian influenza virus sa mga hayop. Maayos naman nakipagtulungan ng mga residente sa naturang hakbang dahil naintindihan nila na para rin ito sa kanilang kapakanan. Ang lahat ng nakuhang ibon ay papatayin at ibabaon naman sa ground zero. At yan muna ang balita mula dito sa Barangay San Carlos. Balik sa inyo dyan sa studio. Joshua Antonio nagulat mula sa Pampanga. Samantala, umabot na sa mahigit 100,000 manok na pinatay sa San Luis, Pampanga. Makakausap natin sa telepono si Leslie Huedem, kaugnay ng balitang yan. Leslie. Yes, Lord, patuloy ang ginagawang culling operation ng Department of Agriculture at Department of Health sa mga manok sa bayan ng San Luis dito sa Pampanga. Sa initial report ng Bureau of Animal Industry, umabot na sa 158,000 mga manok ang napatay at naibaon na sa backyard ng mga may-ari ng mga farm. Tapos na ang culling sa mga alagang manok ng 7 malalaking farm sa San Luis at ang natitira na lamang ay ang mga backyard farm dito. Target na po ng DA at DOH ang operasyon ngayong araw.
Umabot ng 7 araw ang pagpatay sa mga ibon at manok na apektado ng avian flu virus dahil sa dami nito at kakulangan din ng mga tauhan. Malaking tulong naman sa kanila ang pagpapadala ng mga sundalo sa lalawigan na kanilang nakatulong upang madali ang pagpuksa sa mga may sakit na manok. Yan muna ang update mula dito sa San Luis, Pampanga. Balik sa'yo, Flor. Leslie Huedem, nagulat mula sa Pampanga. Samantala, pinaimbestigahan ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre sa NBI ang pagpatay kay Kian De Los Santos. Pakakasuhan ni Aguirre ang mga pulis sakaling lumabas sa investigasyon na hindi nakipagbarilan sa kanila ang binatilyo. Nauna nang nag-atas ng investigasyon si PNP Chief Ronald De La Rosa sa kaso ng 17 taong gulang na si De Los Santos. Sa ngayon naman, wala akong masasabi sa ginagawa ng pulis, kasi immediately nirelieve nila yung mga involved, and there was already a complaint filed by the family against the policemen. But nevertheless, because of the circumstances surrounding the killing of the 17-year-old, I just ordered that the NBI conduct a parallel investigation. Magsasagawa mamayang gabi ng protesta ang ilang human rights advocate bilang pagkondena sa pagpatay sa 17 anyos na si Kian De Los Santos. Narito ang report ni Rosalie Coz. Nagtrending sa Facebook ang post ni UP University Professor Sylvia Claudio na himagsikan para kay Kian. Umabot ito sa halos 200 shares at mahigit 400 likes. Panawagan nito ang 1 kilos protesta sa People's Power Monument mamayang alas 6 ng gabi laban sa anti-drug operation ng Administrasyong Duterte kung saan marami ang napapaslang. Kabilang na ang 17 anyos na si Kian Lloyd De Los Santos sa Caloocan noong nakalipas na Miyerkules ng gabi. The small group na nagplano ng rally, sabi namin kahit 4 lang kami, 5 lang kami, 6 lang kami, 10 lang na mag-show up. Gusto lang namin pumunta doon kasi grabe na yung damdamin, no? We need to do something with ourselves in order to express that feeling. So, binigyang diin naman ni Claudio na walang halong pamumulitika ang isasagawang kilos protesta at di nila hinihikayat ang pagdadala ng mga banner o poster ng mga organisasyon kundi ng mga larawan ng mga biktima ng anti-drug war. Samantala, aminado rin si Presidential Spokesperson Ernesto Abella na napukaw ang sentimiento ng publiko dahil sa pagkakapaslang kay Kian. Nagbigay ito ng katiyakan na kasabay ng puspusang pagsupil ni Pangulong Duterte sa drug apparatus sa bansa, iimbestigahan din ng mga nagkakamaling law enforcers. Noong nakaraang Huwebes ay nirelieve na sa pwesto ni NCR Police Director Oscar Albayalde ang mga pulis na sangkot sa krimen at isinasailalim na ang mga ito sa investigasyon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Philippines. Inaasahan na ng Kamara na magiging mainit ang debate sa panukalang pondo ng Philippine National Police o PNP sa susunod na taon dahil sa pagkamatay ng 17 anyos na si Kian De Los Santos. Nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng ulat. Yes, Grace? Dahil sa kaliwatan ng kontrobersiya na kinakaharap ngayon ng PNP sa issue ng mga pagpatay sa umunay suspect sa illegal na droga, sinabi ni House Committee on Appropriations Chairman Congressman Carlo Nograles na hindi magiging madali ang pagpasa ng kanilang 2018 proposed budget na nakakahalaga ng 131 billion pesos na nakatakda ng isa lang sa plenary debate ngayong buwan ng Setyembre. Ayon kay Congressman Nograles, inaasahan na nila ang mainit at mahabang debate sa plenaryo dahil sa issue ng pagkamatay ng minor de edad at estudyanteng si Kian De Los Santos at isa sa mga anti-illegal drugs operation ng PNP noon lamang nakaraang linggo. Inaasahan na umano niya ang mosyon ng kanyang mga kapwa-kongresista na hihiling na bawasan ang panukalang pondo ng PNP. Samantala, ilang kongresista na rin ang nagnanais na maghain ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang pagkamatay ni De Los Santos at nang umano'y 80 nasawi sa anti-illegal drugs operation ng PNP sa loob lamang ng isang linggo sa mga lugar sa Bulacan, Laguna, Cavite at Metro Manila. Ella? Maraming salamat, Grace Casin, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Ngayong araw ng pamilya at mga taga-suporta ang ika-34 na taong kamatayan ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Makakausap natin sa telepono si Joyce Balancio, kaugnay ng balitang yan. Yes, Joyce.
Maganda tanghali sa iyo, Flor. Kakatapos nga lang ng ginawang programa dito sa Manila Memorial Park para gunitain ang ika-34 na death anniversary ni dating Senator Ninoy Aquino. Kabilang sa mga dumating dito sa programa, Flor, ay sina dating President Benigno Aquino III, Vice President Leni Robredo at Liberal Party Senators Franklin Drilon at Kiko Pangilinan. Nandito rin kanina, Flor, si Minority Senator Antonio Trillanes IV at dating Manila Mayor Alfredo Lim. Nandito rin kanina, nakita natin yung mga Aquino sisters, no, na sina Chris, Balsi, Pinky at Biel. Sa maikling programa na ginawa kanina, Flor, ay nagsalita si dating President Benigno Aquino III sa mga taga-suporta at pinasalamatan niya ang mga ito na kahit umaambon, umuulan dito sa Manila Memorial Park sa Parañaque, ay nagsipagdatingan pa rin sila at nagtipon dito. Nagpasalamat din si dating President Benigno Aquino kay President Rodrigo Duterte sa nilabas nitong mensahe sa paggunita ng pagkamatay ng kanyang ama. Matapos ang naging programa kanina, Flor, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-ambush interview itong si dating President Aquino at sinabi niyang mahalaga na magnilay-nilay ang publiko ngayon sa totoong estado ng demokrasya sa bansa. Nang matanong naman natin siya sa kanyang pananaw sa mga umano'y kaso ng extrajudicial killings sa ilalim ng Administrasyong Duterte, sinabi naman niya na walang extrajudicial killings dahil wala namang judicial killings. Pero malinaw niya sa mga nababalita ngayon, meron tayong mga kaso na murders at homicide na dapat imbestigahan ng pamahalaan. Yan muna ang huling balita mula dito sa Manila Memorial Park. Balik sa Flor. Joyce Balancio, nagulat mula sa Parañaque City. Idinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Social Welfare Undersecretary Manuel Leyco bilang officer in charge sa Department of Social Welfare and Development. Si Leyco ay kasalukuyan DSWD Undersecretary for Finance and Administration. Isa rin itong propesor sa Asian Institute of Management. Si Leyco ang mga ngasiwa sa DSWD habang wala pang napipili si Pangulong Rodrigo Duterte kapalit ni Judy Tagawalo na nireject ng Commission on Appointments. Nagpasalamat si Vice President Leni Robredo sa publiko matapos itong manguna sa online poll ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Mocha Uson. 81% na nakuhang boto ni Robredo para pamunuan ang DSWD kapalit ni Judy Tagawalo. Ayon sa Vice Presidente, hindi niya sukat akalaing isasama siya ni Uson sa listahan ng mga pagpipilian. Sinabi ni Robredo na ang pangunguna niya sa survey ay nanganganugan na may tiwala pa rin sa kanya ang mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinagmalaki ang Presidential Communications Operations Office o PCOO sa gumagandang kalagayan ng press freedom sa bansa. Nanawagan naman ang PCOO sa Kongreso na imbestigahan ang lumalaganap na fake news sa bansa. Nasa telepono si Rosalie Coz para sa detalye ng ulat. Yes, Rosalie? Yes, magandang tanghali, Ella. Muling binigyang diin ni Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar na isa sa prioridad ng Administrasyong Duterte ang pangalaga sa karapatan ng freedom of the press sa bansa. Kaya nga pangunahing inasikaso ng pamahalaan nito ang pagkakaroon ng Presidential Task Force laban sa mga lumalabag sa karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad ng media members at executive order sa freedom of information. Ipinagmalaki rin ng kalihim ang pag-igi ng kalagayan ng press freedom sa bansa dahil mula 138 place noong 2016, naging 127th ang Pilipinas sa World Press Freedom Index. Dagdag pa nito, kumpara sa mga nakalipas na administrasyon sa ilalim ni Pangulong Duterte, nakapagtala ng pinakamababang bilang ng mga nasawing media personnel sa unang 10 buwan nito. Isa ang napaslang noong December 2016, ang journalist at columnist na si Larry Ke sa Virac, Catanduanes. Samantala, nanawagan naman si Secretary Andanar sa Kongreso na itulak ang pag-iimbestiga sa pagkalat ng fake news sa social media in aid of legislation. Itinunto naman ni UP journalist and Professor Danilo Araw na kung magpapasa ng panukalang batas, dapat matiyak na hindi ang taong bayan ang magsasakripisyo at malalabag ang freedom of expression sa bansa. Yan muna ang latest live mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, live na nag-uulat mula sa Pasay City. Susunod, habagat, pinalalakas ng bagyong Isang. Babala ng bagyo nakataas na sa dulong Hinagang Luzon.
Construction ng MRT Line 7 sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City, sisimulan na ng Department of Transportation ngayong araw. Mahigit 300 traffic law enforcers ipapakalat ng Interagency Council for Traffic sa lugar dahil sa inaasahang pagbigat ng trapiko. Pagbibigay ng tulong pinansyal at livelihood assistance ang Department of Agriculture sa mga poultry, duck at quail farm owners na naapektuhan ng avian flu virus. Nasa telepono si Danny Munar para sa detalye ng balita. Danny. Magandang tanghali, Flor. Pagkakaluban ng tigli 5,000 piso ang nasa 35 quail growers at 12 duck growers sa Barangay Imbunya sa bayan ng Jaén sa Nueva Ecija. Ito ay bilang tulong sa kanila na naapektuhan ng avian flu virus. Ang naturang halaga ay bukod pa sa ibabayad ng DA na 80 piso kada manok at itik at 10 piso naman kada ulo ng pugo na papatayin. Maaari rin silang makautang ng 20,000 piso sa DA sa ilalim ng Production Loan Easy Access o PLEA program ng pamahalaan. 6% ang interest na babayaran sa loob ng 3 taon ng walang collateral. Bukas din ang Agriculture Department sa mga suhestyon kung ano pa ang pwedeng mapagkakakitaan ng mga naapektuhan ng bird flu. Magkakaloob din ang Department of Social Welfare and Development ng relief goods sa mga tauhan ng poultry farms habang hinihintay na matapos ang 90 days period bago uli sila maaring makapag-alaga muli ng manok, itik at pugo. Samantala, nagpapatuloy naman ang calling operation ng Department of Agriculture katuwang ang 50 sundalo ng 7th Infantry Division sa Barangay Imbunya sa bayan ng Jaén. Isa ang Barangay Imbunya sa 2 bayan sa Jaén at San Isidro sa Nueva Ecija na itinuturing na ground zero na nagpositibo sa avian flu virus, kung saan nasa 9,000 mga pugo ang nangamatay dito dahil sa sakit na avian flu virus. Ayon sa mga sundalo, tinatayang aabutin pa ng mga 10 araw ang operasyon dahil sa dami at lawak ng sakop ng 1 kilometer radius protocol. Bukod pa sa nasa 33,000 mga poultry at quail farm sa labas ng 1 kilometer radius protocol na nag-volunteer na ipapatpatay ang kanilang mga alaga upang matiyak na hindi na ito makakahawa. Sa ngayon, umabot na sa 32,000 mga pugo ang kanilang napapatay simula ng umpisahan ang calling operation noong Linggo ng umaga. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga otoridad sa sinasagawa nilang quarantine operation sa lugar upang matiyak na walang makakalabas na anumang produkto na galing sa mga poultry, ducks at pugo. Back to you, Flor. Maraming salamat sa iyo, Danny Munar, nagulat mula sa Nueva Ecija. 300 traffic law enforcers ang magmamando ng traffic sa Commonwealth Avenue sa Quezon City sa pagsisimula ng konstruksyon ng MRT Line 7 ngayong araw. Narito ang report ni Joan Nano. Sisimulan na ngayong araw ng Department of Transportation at San Miguel Corporation ang full-force construction ng MRT Line 7 sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kaugnay nito, magde-deploy naman ang Interagency Council for Traffic ng 300 mga traffic law enforcer upang makatulong sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa lugar. Binubuo ito ng mga tauhan ng PNP-HPG, MMDA at mga traffic law enforcers mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ayon kay DOTR Undersecretary for Road Transport Tomas Orbos, ang area ng Philcoa ang isa sa pinakaunang maaapektuhan ng matinding trapiko sa lugar. Ang area na immediately maapektuhan yung sa Philcoa, westbound. Mawawalan ng 2 lanes doon. Kailangan na talaga makialam yung IAC. Ilan sa mga lugar na pinag-aaralan ng DOTR na maging alternatibong ruta ng mga motorista ang bahagi ng Central Avenue papasok ng Visayas Avenue. Gayon din ang area ng Tandang Sora na tatagos naman palabas ng Congressional Avenue. Ang kailangan nun namin gawin, hopefully in time for Tuesday, yung mga barriers na dapat tanggalin, matanggal. Yung kung kailangan dun ng rerouting, gagawin natin. At saka makiklear yung sinabi ko po na alternate routes. Sa datos ng Transportation Department, nasa higit 200,000 mga sasakyan ang dumaraan sa Commonwealth Avenue kada araw. Ang MRT-7 ay isang 22.8 km railway transport system na mag-uugnay sa Quezon City hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan. Inaasahang makukumpleto ang proyekto pagsapit ng taong 2019. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Tumatanggap pa rin ang Grab Philippines ng mga driver mula sa Uber na sinuspinde ng LTFRB ng 1 buwan dahil sa mga paglabag. Narito ang report ni Joyce Balancio. Nag-organisa ang Grab Philippines na isang expo kahapon sa Libis sa Quezon City na dinagsa ng new drivers ng Grab at maging mga Uber drivers na naapektuhan ng suspension ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kamakailan lang. Ayon sa head ng Grab Philippines na si Brian Koo, dumagsa ang application sa kanila magmula ng pahintulutan ng LTFRB na tumanggap sila pansamantala ng mga driver mula sa ibang Transport Network Vehicle System o TNVS companies. So far, I think we submitted a few hundred names of people that have been activated on the platform. It's really hard to say, but the parking lot's full, and the parking lot can hold maybe 1,000 cars. But then it's a mix. Some people. Nagpaalala naman ang Grab na bagaman bukas sila sa ibang drivers ng kakompetensyang Transport Network Company o TNVC, sasailalim pa rin ang mga ito sa masusing proseso ng accreditation. Maliban sa expo kahapon, tumatanggap ang Grab ng application sa kanilang opisina sa Welcon IT Hub sa Chino Roces sa Makati at sa One Esplanade sa Pasay. Sa ngayon, wala pa umano silang limit sa bilang ng mga tatanggaping drivers. Nagpaliwanag naman sila sa mga reklamo ng passenger cancellations itong mga nakarang araw. Anila, sinususpinde na nila ang mga driver na madalas mag-cancel ng mga pasahero. The last week has been a struggle for us to meet the demand. Demand has increased considerably, but supply did not. However, since Thursday with the new influx of drivers, so it will help boost the supply side. Maliban sa Grab, pinahihintulutan rin ng LTFRB ang U-Hop na tumanggap ng applications mula sa mga suspended Uber drivers. Joyce Balancio, UNCB News and Rescue, Quezon City. Ipinahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief Eduardo Año na nasa final offensive phase na ang mga sundalo kontra sa Mountie Group sa Marawi City. Ayon kay Año, nasa 50 na lamang mula sa mahigit na 600 ang nalalabi sa panig ng Mountie Group. Dahil dito sinabi ni Año na malapit nang matapos ang gyera sa Marawi na ngayon ay nasa mahigit ng 2 buwan. Malapit na matapos yung Marawi, ayaw lang natin sabihin yung eksaktong petsa kasi ma-alarm din yung kalaban natin eh. Many times na nagbigay tayo ng deadline, tinitake advantage ng kalaban kasi nakapag-ipon-ipon sila. But I'm telling you, malapit na siya. We are already in the final offensive phase. So ayon kay Año, maaari nang ma-lift ang martial law sa Mindanao kapag natapos na ang gyera sa Marawi City. DFA kinumpirma na kasama ang batang Pinoy sa mga nasawi sa Barcelona incident. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na kasama sa mga nasawi sa Barcelona attack ang 7 taong gulang na batang Pilipino na iniulat na nawawala. Kinilala ang nasawing bata ng kanyang ama. Nananatili naman sa intensive care unit ang ina ng bata matapos sumailalim sa surgery ang nabaling paa at kamay. Bukod sa ina ng nasawing bata, may 2 Pilipino pa na nasugatan sa pangyayari. 4 na Irish citizens din na may lahing Pilipino ang kabilang sa mga nasugatan. Humihingi ng tulong pangkabuhayan at malilipatan sa pamahalaan ang mga nasunugan sa Malate, Maynila noong Biyernes. Narito ang ulat ni Roderick Mendoza. Mahigit 300 pamilyang nawala ng tahanan sa sunog noong Biyernes ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa Amadom Covered Court at iba pang evacuation center sa Malate, Maynila. Ayon sa DSWD, sapat ang kanilang ayuda sa mga nasunugan hanggang sa susunod na ilang araw, gaya ng pagkain, tubig at matutulugan. On time ang pagpapakain, sana walang magkaroon ng sakit. No, yun ang iniiwasan din natin. Pero ang mas malaking problema ng ilan ay kung paano muling magsisimula sa nawalang hanap buhay. Kaya hiling nila ay ayuda mula sa pamahalaan. Ganito, wala na po kaming hanap buhay. Saan po kami kukuha ng pang-araw-araw namin? Kasi sunog na po yung paninda ng asawa ko. Wala kami kasi nakuha eh. Baby lang ang nakuha ko. Kasi nagpuputukan na po yung yung wire. Pagtitinda ng kakanin ang hanap buhay ng marami sa mga residente. Ang DSWD ay nag-offer ng capital assistance project na 5,000. Ang payment is 50 pesos per day. Tapos makaka-loan uli sila, panakabayad sila without interest.
Problema rin ang malilipatan ng mga nasunugan. Bukod sa naabo ang mga bahay, may malaking negosyante rin umano na umaangkin sa naturang residential area. Allegedly, ito po ay being claimed by Luciutan under Landcom Realty Corporation. Sabi nga nila, higanti daw yung kalaban nila. So, medyo tagilid ang laban. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Isang lalaki na umano'y drug user ang pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspect sa isang internet shop sa Malabon City kagabi. Narito ang report ni Bernard Dadias. Patay ang isang lalaki ng pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa isang iskinita sa North Vicencio Street, Barangay Nyugan, Malabon City, bandang alas 11:30 kagabi. Kinilalang biktima na si alias Bota, 40 anyos. Dead on the spot si Bota matapos itong magtamo ng tama ng bala sa ulo ayon sa NPD Soco. Ayon sa mga pulis, nagpipisonet si Bota nang mangyari ang krimen. Kwento ng mga residente, nakarinig lang sila ng isang putok ng baril at pagkatapos ay natagpuan ang dugo ang biktima sa computer shop. Wala ring nakakita sa suspect dahil madilim umano sa lugar. Ayon naman kay Aling Judy, mabait at palabiro ang biktima, subalit nakulong na ito noong nakaraang taon dahil sa iligal na droga. Iniwan na din umano ito ng kanyang mga kamag-anak at mag-isa na lang sa kanyang buhay. Aktibo naman anya itong nagre-report sa barangay simula ng matukhang, subalit bumalik din sa paggamit ng droga. Lately, nababalitaan na ng barangay na medyo gumagamit na. Then kinakausap naman siya. Pinapayuhan. Kaya lang siguro ano na rin ano sa kanya yung droga. Gumagamit pa rin siya. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung may kinalaman ba talaga sa droga ang motibo ng pamamaslang. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Sugatan ang driver at 2 pasahero ng isang tricycle matapos na banggain ang isang taxi sa Pasay City kaninang madaling araw. Pinaghahanap naman ng mga pulis ang driver ng taxi na tumakas mula sa pinangyarihan ng banggaan. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Bumalagta ang driver ng tricycle at tumilapon sa tabing kalsada ang 2 pasahero nito matapos banggain ng taxi sa itaas ng Buendia flyover sa Rojas Boulevard bandang 1:00 kaninang umaga. Kinilala ang driver ng tricycle na si Elmer Carrion, 41 years old, at ang mga pasahero nitong sina Rafael Javonillo, 64 years old, at Josefina Ocampo, 58 years old. Ayon sa Pasay Traffic Enforcer, mabilis ang takbo ng taxi kahit na paakyat ito sa flyover kung kaya't nabundol nito ang tricycle. Nagtamo na malubhang sugat sa ulo ang tricycle driver na sumalpok sa windshield ng taxi habang mayroong posibleng bali sa paa ang isa sa mga pasahero. Agad na dinala sa ospital ang mga biktima habang mabilis namang naglakad papalayo at tumakas ang driver ng Jim and Joy taxi. Ang may kasalanan sir yan, yung bumangga, no? Pero katulad na sinasabi natin, mahigpit itong pinagbabawal talaga ang tricycle dito sa National Road. Yun nga lang, talagang matitigas din ng ulo ng mga driver na yan. Na kahit anong pagbabawal natin, talagang lumalabag sila. Iniimbestigahan pa ng otoridad ng insidente habang patuloy pang pinaghahanap ang taxi driver. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Pasay City. Susunod, Gilas Cadets nagwagi kontra Thailand sa opening match ng SEA Games sa Malaysia. Gilas Pilipinas nagtapos naman na 7th place sa FIBA Asia Cup. At US warship na 72 taon nang nawawala matapos palubugin ng Japanese torpedo noong World War II na tagpuan sa karagatang sakop ng Pilipinas. Tinapos ng Gilas Pilipinas ang kampanya sa 2017 FIBA Asia Cup sa Lebanon sa pamamagitan ng panalo sa Jordan. Ngunit bago nakuha ang 75-70 victory, naroon ang kaba na baka matalo matapos na kontrolin ng mga Jordanian ang sagupan 2 minuto ang nalalabi sa laro. Pero pumutok sina Terence Romeo at Japet Aguilar na siyang umangkla para sa panalo ng Gilas. Napapasok ni Romeo ang isang triple at pinasahan si Aguilar para sa isang twinner upang muling makuha ng Pilipinas ang lamang 13 seconds bago tumunog ang buzzer.
Tinapos ng Gilas Pilipinas ang Asia Cup sa pang-7 pwesto. Samantala sa idinaraw sa Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur, Malaysia, itinala kahapon ng Gilas Cadets ang unang panalo sa men's basketball competition matapos na silayan ng Thailand 81-74. Pinangunahan ni Troy Rosario ang Philippine team sa pamamagitan ng 16 points at 10 rebounds. Si Christian Stadhardinger na galing pa ng Asia Cup sa Lebanon ay hindi inilentana ang pagod at jetlag at nagambag ng 15 points. Matapos ang laban, inamin ni Coach Jong Wichiko na nagkaproblema sa depensa kaya medyo nahirapan sila sa mga Thai. Samantala, nakaisang medalyang ginto na ang Pilipinas sa idinaraos ng Southeast Asian Games na formal na nagsimula nitong Sabado sa Malaysia. Ang unang medalyang ginto ay mula kay Mary Joy Tabal sa Women's Marathon. Narito ang report ni Richard Rivera. Libo-libong turista ang nakiisa sa opisyal na pagbubukas ng 2017 Southeast Asian Games noong Sabado sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kanya-kanyang gimmick at pabidang mga ito upang magpakita ng suporta sa kani-kanilang bansa. ต้องการให้นักกีฬาไทยมีชัยชนะแล้วก็กำลังใจมีสปิริตในการต่อสู้และเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียและอาเซียน Aabot sa mahigit 4,800 manlalaro mula sa 10 bansa sa Southeast Asia at East Timor ang magtatagisan upang makasungkit ng medalya sa iba't ibang laro at magbigay karangalan sa kani-kanilang bansa. Samantala, ang Cebuana marathoner na si Mary Joy Tabal ang nakapagbigay ng kauna-unahang gintong medalya para sa Pilipinas sa SEA Games na isinagawa kinaumagahan matapos ang opening ceremony. Naitala ni Tabal ang 2 hours, 48 minutes and 26 seconds na time sa women's marathon, mas mabilis ng 7 minuto sa pambaton ng Vietnam at 10 minuto naman sa Thailand. Ang Southeast Asian Games ay sinasagawa tuwing ikalawang taon at ikinararangal nating mga Pilipino dahil ito ay susunod na gaganapin sa Pilipinas sa taong 2019. Richard Rivera, UNTV News and Rescue, Kuala Lumpur, Malaysia. Maya Paugto, narito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Baguio City, aabot sa mahigit 15,000 ang kumuha ng entrance exam sa Philippine Military Academy o PMA. Ang ulat na yan ibibigay sa atin ni Grace Doctolero, live. Magandang tanghali, Grace. Yes, Freeman, na imbag ka aldaw, sa ngapulo ken 5,000 ken 5 gasot ken 2. Itinagpasar ta entrance examination ijay Philippine Military Academy, Madipot, Luzon, Visayas ken Mindanao. Malasig nga adto daytoy kumpara idinapalabas nga tawen nga imabot laeng 9,609 nga aplikante. Ditoy Baguio City imabot itinasurok nga may 1,000 ken 4 agasot nagnamnama sa JPMA. Tunggal may nga kandidato nga mangkayat nga makaserek iti akademya ket basapol adaan sa nga pulo ken 6 atawen daytoy umay nga Abril iti sumaruno atawen ken haan nga nasurok iti 20 ket 3 atawen. Dapat metlang nga nakalpas iti K-12 ken nuhaan nga high school graduate ket adaan NC2 clearance. Masapol nga Filipino citizen ken awan pay asawa na. Free may sumet laeng met na makaalat ti monthly salary ken allowance nga dakdakkel iti highest rank nga non-commissioned officer iti AFP sa Balipay iti clothing allowance. Inton September asahanda nga i-anunsyo ti PMA dagiti nakapasa iti entrance examination. Dayta ti damag ditoy Baguio City. Agsubli kanyam, Frima. Maraming salamat, Grace Doctolero mula sa Baguio City. Samantala, matagumpay ang isang linggong pagdiriwang ng 2017 Kadayawan Festival sa Davao City na nagtapos kahapon. Isa sa highlight ng selebrasyon ng indak-indak sa kadalanan noong Sabado na dinagsa ng mga local at foreign tourists sa kabila ng umiiral na batas militar sa Mindanao. Nagpasalamat si Mayor Sara Duterte Carpio sa suportang ipinakita ng mga Davaoenyo para maging matagumpay ang Kadayawan Festival ngayong taon. So far, successful ang anuan celebration sa Kadayawan Festival 2017. Overwhelming ang support sa private sector sa ato ang endeavor na makaputapog grand show for everybody. All Davaoenyo sa number visitors. At yan ang mga ating balitang Promdi. Ako si Frima Salonga Gloria. Magandang tanghali. Good afternoon. Here are the stories from around the globe.
At least 23 people were killed and over 90 others injured after a passenger train derailed in the northern Indian state of Uttar Pradesh on Saturday. According to an Indian railway spokesperson, 14 coaches of the train derailed during the accident. One derailed coach hit a nearby house, causing a huge amount of damage to the property. Following the incident, locals first rushed to the scene to help people trapped in the derailed coaches and subsequently informed the police and railway officials. Authorities quickly sent out police and a disaster response unit to the scene to carry out rescue work. A crane was brought to the area to lift the derailed coaches. Japan tests alert system in prefectures near the path of possible North Korean missile launch. Ryuji Sasaki has the news. 日本の上を通るであろうグアムに向けて北朝鮮によるミサイルの発射の可能性に備えて日本の政府は金曜日に警報装置の試運転を行いました。日本の南部にある9カ所の県がミサイルの予測されている方向に位置しています。202カ所の市町村にある住宅地内に位置するスピーカーによって警告が放置され、警報が市役所の装置へ送り出されています。何か言ってるなって感じはしたんですけど、ほんまに内容的なことは全然聞き取れない感じで。飛んでくるっていうのは多分戦争の始まりとかにもなっちゃうから、多分平和的でもないし。効率的に緊急対応を行うことができ、そして避難を早められるように J アラートっていうシステムを2007年から導入されています。Ryuji Sasaki, UNTV ニュース&レスキュー日本。In other news, researchers have found the wreckage of the U.S. warship, which was sunk by a Japanese torpedo in the final days of World War II. Sunny Cause reports. After being missing for 72 years, researchers have finally located the wreckage of USS Indianapolis. The warship that was sunk by a Japanese submarine on July 30, 1945 was found 18,000 feet below the surface of the Pacific Ocean. In 2016, after Navy historian unearthed new information of the ship's last movement, a search team spent months to locate the warship. Indianapolis was found beneath the Philippine Sea on Friday. We try to do these both as really exciting examples of underwater archaeology and as tributes to the brave men that went down on these ships. The U.S. cruiser was returning from its mission to deliver components for the atomic bomb that was used in Hiroshima when it was hit by a torpedo in the North Pacific Ocean. The ship sank in 12 minutes and no distress signal was sent. 800 of its 1,196 crew survived the sinking, but only 316 were rescued alive after 5 days. The U.S. Navy plans to honor the 20 remaining survivors of Indianapolis. I would prefer people to focus on the heroism and the valor of the crew, which actually began long before the ship was torpedoed and sunk. She had 10 battle stars in some of the most brutal combat throughout the entire course of the Pacific War. Sunny Cause, UNTV News and Rescue, New York, USA. And those are the stories from around the globe. Good afternoon. Pasok sa August monthly finals ng A Song of Praise Music Festival ang awiting You're All I Need na likha ng isang composer mula sa Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Matapos na mabigong magwagi noong monthly finals ang likhang awit na You're All I Need ni Jessan May Mirador, nagkaroon itong muli ng tsansa na makapasok bilang grand finalist matapos na magwagi sa third weekly finals ng A Song of Praise o ASOP Music Festival Producers Pick noong linggo. Yes, oo. Ang composer ay babae rin. Walang iba kundi si Jessan May Mirador. You're All I Need. Actually, hindi ko naman po talaga in-expect kasi ang dami pong magagandang song dito sa ASOP. Pero inisip ko na po kung paano ko pa mas may improve yung kanta. Kung paano ko pa siya mas mapapaganda. Passion ni Jessan ang pagsulat ng awit, ngunit malalim aniya ang pinaghuhugutan ng kantang ito. Napabilib naman ang winning song ni Jessan ang mga hurado. Sa akin, masasabi ko almost perfect na siya. It's a really good song, but I want it to be the best. Kaya ako nagko-comment. Because it's such a good song already. Very commercial and very millennial.
song to beat. Umaasa naman si Jessan na sa pagkakataong ito ay makakapasok na sa Grand Final sa kanyang awit kung papalaring manalo sa August Monthly Final sa susunod na linggo. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Bukas na sa publiko ang kauna-unahang solo art exhibit ng KNC show host at child prodigy na si Luke Moonlight Alarcon. Tampok sa kanyang exhibit ang mga artwork tungkol sa mabuting asal. Alamin natin yan sa report ni Leslie Longbowen. Isang panibagong milestone para sa proud kasangbahay at child prodigy na si Luke Alarcon o mas kilala bilang Moonlight na makapagsagawa ng kanyang kauna-unahang solo art show. 12 taon na magsimulang magpinta ang KNC show host at sa edad na 15 ay may sarili na siyang exhibit. Naiiba ang konsepto ni Moonlight dahil ang kanyang mga obra ay unique combination ng magkaibang era. Yung classical na painting, yung ibig sabihin niya po, yun yung classical na manner sa ibang side. Tapos yung modern art naman po yung may mga grip, may mga bullet holes. Yun naman po yung ibig sabihin ng modern society ngayon. Nais gamitin ng batang pintor ang kanyang talento upang makapagturo ng mabuting asal sa kapwa. Bakas ito sa titulo pa lamang ng kanyang mga artwork gaya ng Say Please, Respect the Elderly at ang kanyang main piece na Don't Say Bad Words. Ang sinasabi ko sa artwork ko na ibalik sana yung mga dating classical manners ng mga tao na huwag sana makalimutan dahil sa modern society. Ganun. Napabilib naman ang batang artistic ang 89-year-old Spanish artist na si Betsy Westendorp. To become modern, he put those lines of paint like dripping, no? Because the beauty in it is the way that painting is done. The technique is very good. Si Moonlight ay mula sa pamilya ng mga artist mula sa kanyang ama hanggang sa mga kapatid. Very proud naman ang kanyang tatay sa narating ng kanyang bunsong anak sa murang edad. Pero kakaiba siya sa mga kuya niya. Sa edad kasi niya, yung mga kuya niya hindi nagawa yung ginawa niya eh. Kaya doon kami humanga sa kanya na napakagaling niyang bata. Ang exhibit ni Moonlight ay bukas sa publiko sa Provenance Art Gallery sa Shangri-La BGC Taguig hanggang September 3. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Taguig. Sa isa pong kararating na ulat at sariwang-sariwa po yan, mula pa yan sa Malaysia kung saan idinaraw sa Southeast Asian Games. 2 na po ang ating napanalunang gintong medalya. At yan po ay mula sa men's triathlon kung saan siya ang defending champion. Yan po ay ibinigay ng ating ni Nico Brian Huelgas kung saan meron siyang tiempo na 1 oras, 59 na minuto at 30 segundo. Ang una po nating medalyang ginto ay napanalunan po natin kahapon o noong Sabado sa marathon. Bigay po yan ni Mary Joy Tabal. At palagi pong mag-antabay at lagi po namin kayong bibigyan ng mga pinakasariwang balita mula po sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan idinaraw ang Southeast Asian Games. Yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali, God bless.